na silo si Pacquiao. So malinaw na doon na silo as administrator si Digong, madaling sabi siya po yung nagtago. Kaya siguro mga kababayan nang mahuli po si Pacquiao, pilit na nililin lang tayo ng kanilang mga propagandists, ng mga vloggers nila, pati ng kanilang abogado, na si Pacquiao daw ay wala man dyan sa Kingdom, sa KOJC compound, kundi nag-surrender daw si Pacquiao sa Cotabato. Ba't magsusurrender sa Cotabato si Pacquiao? Kung nandun siya sa Cotabato, hindi na sana siya sumurrender. Tumakas na siya ng tuluyan. So possibly, yun ang intensyon nila para hindi madamay po yung administrator. Doon mismo mga kababayan na silo, ito na ngayon. Iimbestigahan siya mga kababayan for harboring fugitive. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga kababayan ng abogado ni Pacquiao, kawawa naman daw si Kibuloy kasi wala man daw lang music at saka walang social media sa kanyang kulungan. Demanding mga kababayan, spoiled brat din ang dating, parang si Inday. Pari-parehas mga kababayan, at nagpetisyon sa korte yung kanyang abogado na i-transfer daw sa isang hospital. Hospital arrest na daw lang sa Davao City. Matindi mga kababayan. Yan po, sabi niya, i-play ko po sa inyo itong sabi ni Atty. Tolentino, isa sa kanyang abogado. Isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so mainit. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Ulitin natin, mga kababayan, yung sinasabi nitong abogado kasi hindi nakabulyom. Kailangan isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so mainit. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So tapos yan na mag-isa, at least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila pag gano'n lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter, at least pwede silang magsigawan, marinig yung boses ng kabila. Paano kung siya na mag-isa doon? So yun ang epekto. So it is traumatic or may chance po ba sa may chances ba? So yan mga kababayan, kawawa daw. So kailangan pala, dapat may music, may social media. Madaling sabi, gusto nila, special si Pacquiao. Itratong special mga kababayan. Gusto ninyo para special siya. I-turn over na lang siguro si Pacquiao sa Amerika. Sa Amerika yata, air-conditioned yung mga detention cell doon. Yung mga prison cells. Mas comfortable. Baka yun ang gusto niya. At pinitisyon pa mga kababayan, nagpetisyon yung kanyang abogado na i-hospital arrest na lang daw si Kibuloy at gusto pa sa Davao City. Wala siyang karapatan na mag-demand ng ganyan sa tindi mga kababayan ng kaso na kanyang kinakaharap, qualified human trafficking, sexual abuse. Ito mga kababayan yung sabi dito sa balita, Kibuloy wants hospital arrest in Davao City. So sabi po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo na yung abogado ni Kibuloy nag-file in motion to be transferred to a hospital daw sa Davao City
Finail niya sa Branch 159 ng Pasig Regional Trial Court. Pero kinontra to mga kababayan ng mga prosecutors. Sabi nila, it defeats the purpose of transferring all the cases originating from Davao only for them to be sent back there. Paliwanag mga kababayan ni Colonel Fajardo, referring to the child abuse cases previously lodged in Davao City RTC but are now under the Quezon City RTC. Kaya nga po nilipat kasi magiging very problematic siya pag sa Davao yung hearing ng kaso. Nandun yung baluarte nila eh. Baka magkagulo lang mga kababayan kung ililipat siya doon, ibabalik siya doon sa Davao. Eh nandun yung mga barkada niya. Di ba niya Mr. Maravilla, si Pacquiao, ay si Digong, pinapaimbestigahan na rin. Iniimbestiga, patong-patong din na kaso. Mga kababayan, hindi lang dito sa kaso ng pagtatago kay Kibuloy. Kasi di ba siya yung administrator? Kundi yung investigasyon pa po na ginagawa sa extrajudicial killings, sa war on drugs niya, sa Congress. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga developments kasi ipinag-utos na po yung case build-up laban kay Digong. Dito muna po tayo. So sabi po ni Fajardo, if there is a need niya to really regularly monitor his health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the PNP Custodial Center. So tama po mga kababayan, huwag pagbibigyan itong mga kalayawan sa buhay ni Pacquiao. Choosy pa. Meanwhile, ito po yung balita dito. US extradition request for Kibuloy may be on its way. Sabi po ng DOJ, nag-plead siya not guilty kahapon sa kanyang arraignment. So sabi ng DOJ, the United States may soon lodge a formal request for the Philippines to turn over wanted sex trafficker Apollo Kibuloy. Sabi po ni DOJ Undersecretary Nicholas T., as of now, we have not yet received an extradition request. However, Secretary Jesus Crispin Remulla is aware that an official request from the United States is on its way. Tapos, mga kababayan, so ngayon, siyempre, pag-aaralan ng ating gobyerno kung alin yun makakabuti. Kung isa-ilalim muna siya dito sa trial, pero yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He has to face the court. Yung kanyang mga kaso dito muna sa Pilipinas. Pero ang lahat baga, mga kababayan, na nagbabago. Depende sa sitwasyon. Kung halimbawa, medyo mas makakabuti na sa Amerika na muna, yun po yung sabi ni dating senior associate justice Antonio Carpio, kasi doon daw sa Amerika buong-buo na yung kaso laban kay yung mga ebidensya laban kay Pacquiao. Ngayon, yung kanyang barkada mga kababayan na si Digong, pinapaimbestigahan na mga kababayan sa kanyang involvement sa pagtatago kay Kibuloy. Kasi siya yung administrator. Tapos nagsinungaling sila. Lahat sila nagsinungaling, including Inday, mga kababayan. Dan sabi ni Inday, wala naman niya dito sa Davao. Paniwala ko niya. Sabi naman ni Digong, ako alam ko kung nasaan si Pastor. Kaya lang secret. Ayun nga po, nasa loob ng kingdom. Doon naglulungga. So ito ngayon ang balita. Sabi rito, Duterte, others should face probe for shielding Kibuloy. So sabi dito, as more witnesses have come forward to pin down Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and his cohorts, a lawmaker said former President Rodrigo Duterte and other officials should be investigated and prosecuted for aiding the sect leader in hiding from authorities. Ito po yung sabi, mga kababayan, ni Gabriela Women Party List Representative Arlene Brosas. She cited Kibuloy's earlier pronouncement that he had appointed his friend and former president as administrator ng KOJC Properties. Doon mismo mga kababayan na silo si Pacquiao. So malinaw
na doon nasilo as administrator si Digong, madaling sabi siya po yung nagtago. Kaya siguro mga kababayan, nang mahuli po si Pacquiao, pilit na nililin lang tayo ng kanilang mga propagandists, ng mga vloggers nila, pati ng kanilang abogado, na si Pacquiao daw ay wala man dyan sa Kingdom, sa QOGC compound, kundi nag-surrender daw si Pacquiao sa Cotabato. Ba't magsusurrender sa Cotabato si Pacquiao? Kung nandun siya sa Cotabato, hindi na sana siya sumurrender. Tumakas na siya ng tuluyan. So possibly, yun ang intensyon nila para hindi madamay po yung administrator. Doon mismo mga kababayan na silo. Ito na ngayon. Iimbestigahan siya mga kababayan for harboring fugitive from justice. So sabi po ni Brosas, we cannot allow this culture of impunity and fear to persist. No one should be above the law. And the cries for justice, from these young girls must be heard and acted upon without delay, sabi po niya. The details about Quiboloy's alleged crimes are the work of someone who is pure evil, anya. It is a grave injustice that Quiboloy has operated with impunity in Mindanao for decades, possibly leaving behind a trail of countless victims who have been too terrified to speak out. The lawmaker said that Quiboloy must face the fullest extent of the law for the crimes he has committed against women and children. O ngayon, damay, mga kababayan, si Pacquiao o si Mau Diggs, kasi siya yung administrator, hindi niya isinurrender, itinago pa niya. Kita ninyo? At ito pa, mga kababayan, sabay-sabay na to, may case build-up na mga kababayan laban kay Digong in relation naman po sa kanyang war on drugs noon dahil po sa ibinulgar ng mga inmates sa Quadcom investigation na ginagawa po ngayon. Ito siya, conspiracy to commit murder. House Quadcom tells NBI to start case build-up on Davao prison killings. Sinabit po si Digong. Sabi doon sa hearing, si Digong mismo yung nag-utos. Sabi diyan, the House Quad Committee or Quadcom has yet to finish its inquiry on the killing of 3 Chinese drug lords within jail in 2016, but Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop already thinks that the National Bureau of Investigation or NBI can build up a case for conspiracy to commit murder. So malamang mga kababayan, pag nabuo na po yung kaso, sunod na po si Digong, magkakasama sila niya ni Pacquiao. Yun po ang sasapitin niya na kapalaran. Yan po. So sabi dyan, and if the discussion in the Quad Committee hearings are any indication, former President Rodrigo Duterte, the architect of the bloody war on drugs, could get implicated. Duterte's name has repeatedly been brought up in the hearings when it comes to the killings of Cho Quintong, Li Lanyan, and Wong Meng Pin noong Agosto 2016 sa loob ng Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. So sabi po ni Acop sa kanyang motion kahapon, may I move that the NBI should conduct an investigation and get all the pieces of evidence and documents given to this committee so that they can file the necessary charges against those people who should be charged because of this crime. So move, Mr. Chair, sabi po ni Acop. So pari-parihas po ang direksyon, ang kapalaran na tinatahak po ni Pacquiao at saka po ni Digong. Pati po si Harry Roque, malamang yun din po ang kahinatnan
What about Mr. Marabilia, si Inday? Si Inday po, ganun din po. Impeachment naman po yung kay Inday. Dahil po sa pagwaldas ng irregular na paggamit ng pondo po ng ating gobyerno, lalo po yung kanyang confidential fund. So sabi dyan po sa balita, ACOP had a notion to prod the NBI into building up the case after seeing all the alleged participants in the DPPF incident coverage at the hearing except for one. So sabi po niya, may request that Attorney Galicia of the NBI would take note of what would be taken after the numerous hearings of the Squad Committee on Extrajudicial Killings. Nandito na po lahat yung major players ng conspiracy to commit murder doon sa Davao Penal Colony. Sabi po ni ACOP. And the motion, mga kababayan, ni ACOP was seconded and was approved. Walang objection yung mga congressmen na present. Sa hearing, mga kababayan, siguro napanood na din ninyo, si senior superintendent, yung warden po ng Penal Colony, Senior Superintendent Gerardo Padilla, implicated ex-President Duterte, whom he said allegedly called him to congratulate him on the killings of the 3 drug lords. Si Digong mismo, mga kababayan, ang ibig sabihin, lumabas doon sa hearing, si Digong mismo yung nag-utos. At ang inatasan, mga kababayan, itong si Garma, Colonel Royina Garma, na nang i-cite in content po, umiyak. Padilla also told the Quad Committee that Garma ordered him not to interfere in an operation at the Penal Colony, referring to the murders. Narsolis, the person who allegedly offered the job to Hitman Tan in Magdadaro, had been cited for contempt after failing to attend the hearings. Duterte had been invited in the past to attend the hearings, but he has shown no interest in them. So ito pong itong pag-isnab ni Digong sa invitation sa kanya, hindi man po siya pipilitin. And that's the reason siguro, ipinag-utos na ni Congressman Acop sa NBI na mag-case build-up na po laban kay Digong. Sabit din po dito, mga kababayan, si Bato as Chief PNP na ayaw din po na mag-attend sa Quadcom hearing. Makikita ninyo ang writings on the wall. Mene tekel o parsin. So yung patuloy na pag-isnab po ni Digong, pati ni Bato sa Quadcom, kala nila po makakataka sila. Okay, hindi sila pipilitin. Pero pag na-file na po yung kaso sa husgado, matutulad sila kay Pacquiao. Magiging wanted sila. Ito din ang mangyayari kay Harry Roque. Pare-parehas po yung direksyon na kanila pong tinatahak. Bakit po? Anong dahilan nito? Nasubrahan po. Pag nasubrahan kang yabang, sabi ko nga po, that is biblical. Yan po, pinost ko kanina. Tingnan mo to, ng mga taong ito. Si Roque, si Inday, si Digong, si Pacquiao. Pinaghabol sila, mga kababayan. O ngayon, ano sabi sa Kawikaan, Proverbs 29:23, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Tama po? Ayan kasi, mga kababayan. Kaya lahat sila ngayon are facing investigation. O ngayon, nagsalita si kanya-kanya kasing asunto sila Iba-iba, mga kababayan. Although interconnected siya. Kaya nga po, in-establish po yung Quadcom. Kasi yung mga crimes, tulad po ng human trafficking, human rights violations, drug smuggling, money laundering, Koroniktado po, mga kababayan, yung mga involved na mga tao, halos isang grupo lang po,
mga kababayan, pati yung itong sa Pogo. O, di ba? Kaya po, first time in history na binuo po ng Congress ang isang Quad Committee. O ngayon, sige daldal po ni Harry Roque. Ayaw daw niya na mag-attend sa mga susunod na hearings kasi yung Congress daw po isang kangaroo court. O ngayon, di siya nag-attend, sinight in contempt. Pinagabol na siya ngayon. Wanted na po si Harimau. Baka mag-ala Pacquiao ito, maglungga na rin po. O kung hindi tumakas tulad ni Alice Goo. O si Alice Goo po, kahit siya tumakas, nahuli pa rin po. O ito ngayon, ang sabi dito sa balita tungkol kay Harry Roque. Sabi dito sa Manila Bulletin, kangaroo court pala. Barber says Quadcom won't take Roque's statement sitting down. O diba? Napikon po yung yung Quadcom. Ayan po. Sabi ni Barbers, he's now invoking a lot of kung ano-ano sinasabi niya doon sa kanyang pronouncement in social media. Tinitira niya, sinisira niya itong Quadcom. Sabi po ni Barbers, we will not just take it sitting down. Kaya sinight in contempt siya at ngayon wanted siya na, mga kababayan. Pinaghanap na siya ng mga pulis. You see, sabi kasi po ni Barbers, pag nanditoan niya siya, iba yung sinasabi niya. Pag nasa labas, kung ano-ano ng mga paninira. Napakatapang na, mga kababayan ni Roque. Sabi ni Barbers, pero kung nasa loob siya, very submissive naman siya. Sinabi nga niya, siya nag-offer na nag-volunteer siya na magsasubmit ng mga dokumentong hinihingi namin. Sabi niya, I can even go beyond that, Mr. Chairman. Sabi po ni Barbers, that as far as the Quadcom is concerned, Roque is a key figure in the body's investigation on the Pogos controversy. In fact, the Solons believe that the ex-palace mouthpiece has links to illegal Pogos. The fact remains that he is a material witness or a material resource person in this investigation because circumstantial evidence, overwhelming circumstantial evidence, has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99. Sabi pa ni Roque, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Winawasak ng Quadcom ang sama namin, mag-asawa, at pinapahiya ang aking mga anak. Pero noong 2017, sabi ni Harry Roque, pinagsamantalaan mo ba itong si Laila de Lima nung nagkaroon kayo ng relasyon? Napakahilig mo naman magsalat. Double standard po siya. Sabi nga natin, mga kababayan, kumbaga napahiya siya. Pinapahiya daw siya ng Quadcom. Winawasak yung kanyang pamilya. Hindi po yung Quadcom ang nagwasak ng pamilya mo at nagpahiya sa'yo. Ang nagpahiya sa iyo at nagwasak ng pamilya mo, ikaw mismo, kasi ikaw yung may gawa niya. Sino ba ang nagsabi sa iyo na paglabas mo sa ibang bansa, magsasama ka ng isang travel companion na kasing gwapo ni AR? Nasabi mo kasi, kailangan mong travel companion dahil sa iyong karamdaman. Yung ginawa mong travel companion, di man pala nurse. Nalata tuloy. At may joint account kayo na ikaw lang yung humuhulog. Nasabi ni Akop, ang gumagawa lang niya ng ganyan, joint account, bank account. Kung hindi niya mag-ama, mag-asawa. O di ba? So kung halimbawa nawawasak yung nawiwindangan yung pamilya at ang yung pagkatao, ikaw yung may gawa noon. Isama mo man baga si Pogi.
Yan reklamo ni winawasak daw yung kanyang pamilya. Ikaw ang nagwasak siyempre, magdududa. Hindi man ito nurse. Pero, sabi mo, lagi mong kasama. As travel companion. At may joint account pa kayo. Nasabi ni Akop, ginagawa lang niya yan ng mag-asawa, kung hindi mag-ama, mag-asawa. Ika po nagwasak ng pamilya mo. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko, sabi niya, sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy. Sinisira nito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is the term alienation of affection, referring to the internal act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang sama naming mag-asawa at pinahihiya ang aking mga anak. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Gumawa ka kasi ng kabuktutan. Sabi kasi sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Magbasa ka kasi ng Bible. Luke 8:17, for there's nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Kaya nakalkal yung mga sikreto mo. Pero kung nagbasa ka ng Bible, malamang hindi ka gumawa ng mga kabuktutan. Yan kasi, pagkatapos ngayon na nabulgar, iwas pusoy ka. Tapos iakusa mo pa yung iakusa mo yung Congress na kangaroo court. O diba? Nasubran kasi kayo sa yabang. Lahat kayo mayayabang napakalinaw po, sabi ni King Solomon sa kanyang Proverbs 29:23. Ang kayabangan ng tao ay ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pagpapakumbaba ay ang magbibigay sa kanya ng karangalan. O di ba? Kaya yan ang inabot po ninyo at ng inyong mga barkada, pati ng patron ninyo. Pari-parihas yung tinatahak ninyong landas. Lahat ito ay bunga ng inyong kayabangan. Tama po, mga kababayan? Saktuan niya, Mr. Maravillas, yung mga bersikulo mo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.